Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama kayong muli sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At muli po, nandito po tayo sa pag-aaral ng series ng aklat ng Joshua. Malapit na. Konti na lang, matatapos na po natin ito. And I hope that you enjoyed reading the book of Joshua. I hope marami po kayong napulot na leksyon. I hope na nakatulong po ito sa inyong everyday walk with the Lord. Especially yung topic na pinag-usapan natin nung nakaraan. Ang title po ay Living in the Land. Pinag-usapan po natin how we can deal with adversities or how we are being reminded to be faithful to the Lord no matter what. Kahit na tayo nag-iisa lamang, kahit na marami ay against sa atin, basta we are doing the right thing, we are doing what the Lord wants us to do, we need to keep on moving forward. At hindi lang po yun, napaalalahanan din tayo na yes, as we are faithful to the Lord, there will be adversities. There will be accusations. Not everybody will be
happy. Although yung context sa kanila different. They've done it because of their fear na sila ay mapahamak, sila ay maparusahan. Ano po, dahil marami na silang mga past experiences na yung isa sa kanila pag nagkasala, everybody is being affected because that's how sin is or that's how sin works. Somebody will commit a sin and many people around will be affected. It's not only the one sinning that will be affected. So there will be accusations, adversities, pero we are also reminded that we are to answer in the most gracious and loving way. And that's why I've been saying we need the grace of God because on our own, ang tendency po natin, we want to take revenge. Gusto nating gumanti, gusto nating gumawa ng hindi rin tama sa iba. So we need the grace of God. And then, by God's grace, if our purpose, if our motive is right and what we want is to please the Lord, kung both parties, they will come into agreement. Hindi na ang magiging business dito ay mali ako, tama siya, o ay hindi, tama ako, or patunayang mali ang iba. Kasi bakit? There will be humility. Aamin tayo na nagkamali tayo. Aamin tayo na tayo ay nagkamali sa ating mga conclusions o sa mga naisip natin towards another person. And then, by God's grace, we will be united for God. I hope na na-bless po kayo. Kung na-miss nyo po yung pag-aral na yung napakaganda, balikan nyo po sa aming YouTube account. At yan po yung mapapanood ninyo, mapapakinggan ninyo. And that will also serve as a reminder not just for the last week, but all throughout our lives. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin, magandang topic na naman, God is faithful. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Napapanood din ang mga pag-aaral natin ito sa Hope Channel. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na tuloy-tuloy ang ating paglilingkod, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan at mga kapatid sa inyong patuloy na pananalangin at pag-share ng inyong mga resources and blessings so we can continue to be of service to Him and Him alone. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na pag-share ng programang ito. At patuloy ko rin po kayong inaaniyan, pag-share po ninyo para mas maraming makinabang at mas marami pang mabless. And I hope and pray na kayo'y nasa mabuting kalagayan, iniingatan, ginagabayan, sinasamahan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat din po sa mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong nagbubukas ng kanilang mga tahanan upang ang inyong lingkod ay makadalaw sa iba't ibang lugar at makapaglingkod. And it's such a great blessing na meron po tayong mga kaibigan, mga kapatiran, mga viewers. They have been openly welcoming us. Para po na sa ganun, hindi lamang tayo online makapaglingkod, kundi ganun din face-to-face. Muli po, maraming salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw, at patuloy po nawa na gamitin pa kayo para mas marami pang mga gawain ang ating magawa sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. At ngayon, hingin natin ang katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoon para maunawaan ang ating pag-aaral to. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. At ngayon po ay mag-aaral kaming muli. Napakaganda po ng aming topic. Yes, Lord, you are faithful. And madalas it is us, Lord, who's faithless. And so, Lord, I pray na tulungan niyo po kami na sa aming pag-aaral na ngayon, makita po namin how faithful you are sa aming mga buhay. At anumang problema at pagsubok na aming pinagdadaanan, maisuko naming lahat sa inyo. Pangunahan niyo po kami at maraming salamat po sa pagkakataong makapaglingkod at magkasama-sama at mag-aral ng inyong mga salita. Tunay pong napakabuti ninyo. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At kinagagala ko po
na tayong muli ay magkasama-sama sa pag-aaral nito. Again, ang pinag-uusapan natin, aklat ng Joshua, at ang topic po natin ngayon is God is faithful. Tapat ang ating Panginoong Diyos. Kumbaga yung word na tapat, yung pagkakaspell niya sa Tagalog, kahit paano mo baliktarin, tapat pa rin siya. At ganoon din ang ating Panginoong Diyos, saan mo man ilagay na sitwasyon, o tayo saan mang sitwasyon ang ating pinagdadaanan, masama, maganda, taggutom, o kabusugan, kahirapan, kayamanan, ano man ang ating sitwasyon, ang Diyos ay nananatiling tapat. And we have seen that all throughout the Bible. Madalas tayo ang nagkukulang sa pananampalataya. Tayo ang hindi nagiging tapat. Pero ang Diyos ay nananatiling tapat. Kaya pag-uusapan natin dito, sa pag-aaral natin ito, kung paanong ang Diyos ay ipinapakita niya palalo ang kanyang katapatan sa panahon ni Joshua, at kung titingnan natin sa ating mga buhay ngayon, maging sa ating panahon siya'y nananatiling tapat. Napakaganda ng key text natin. In Joshua 21 verse 45, ang sabi, "Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass." Wow. Walang kahit isang pangako ang hindi natupad. Lahat ng kanyang sinabi ay nangyari. Lahat ng kanyang ipinangako, ginawa niya. Lahat ng kanyang sinabi, tinupad niya. Ganyan ang Diyos na ating pinupuri at ating sinasamba. Tulad po ng aking sinabi, madalas tayo nagfi-fail. Madalas tayong bumabagsak. Pero ang Diyos kailanman hindi nagfi-fail. Kung titingnan natin yung mga buhay natin, marami tayong mga pinangako. Halimbawa, ayan, tingnan nyo, palapit ang bagong taon. O let's say, wag na sabihin panibagong taon, kundi panibagong araw, panibagong buwan. O kaya naman sabihin mo birthday, o kaya naman anniversary. 'Di ba? Minsan, madalas, pag mga ganyang selebrasyon, ano po nangyayari? We create a list of the things that we want to change. We want to do. Okay, may mga ilan dyan, mag-exercise na ako, magda-diet na ako, magbabasa na ako, magiging ganito na ako. But at the end of the day, what happened? Anong nangyayari po sa atin? What's happening? The reality is, most of the time, we fail to fulfill our words. We fail to fulfill what we have promised that we will do. Pero ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang at hindi pumalya sa kanyang mga sinabi at sa kanyang mga ipinangako. That's the kind of God we are serving. At ang ganda po kasi kung babalikan pa natin, ulitin ko po, yung mga nakaraan nating pinag-aralan, yung first part ng Joshua, it's about the conquest. Yung second part, it's about the settling in the land. At pagdating sa Joshua 21, ang sabi po sa verse 43 to 45 ay ganito, "Thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers. And they took possession of it, and they settled there. And the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them, for the Lord had given all their enemies into their hands. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed, all come to pass." Grabe yung word na all. Talagang malinaw na sinabing all good promises, all came to pass. Lahat ng kanyang ipinangako, lahat ng kanilang kaaway, lahat ng kanyang sinabi, ginawa niya. Grabing conclusion ni Joshua na nagpapakita ng katapatan ng ating Panginoong Diyos. These verses constitute the climax of the book and its theological summary. They highlight one of the major themes of the whole book, the covenant faithfulness of Yahweh, who keeps His promises and fulfills His oaths. Kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang ipinangako, kung ano ang kanyang mga binanggit sa bayan ng Israel, ginawa niya. At ganoon din naman sa bawat isa sa atin. Can we say amen to that? Na ang Diyos na ating pinupurit sinasamba, tapat. Na ang Diyos nating pinupurit sinasamba, siya
ay tutupad sa kanyang mga pangako. Kaya magandang katanungan dito. Kung lahat ng pangako ng ating Panginoong Diyos kanyang tinupad, how many promises in the Bible do we know? Or let's say, have we memorized? Madalas pinag-usapan natin noong nakaraan, relating dito sa Book of Joshua, it is the failure of the Israelites to believe that God will fulfill His promises. That's why it did not happen the way it should have been. It's because of their failure to believe in the words or in the promises of God. At madalas ganun din po nangyayari sa atin. Marahil hindi nangyayari dahil hindi natin magawang paniwalaan. O minsan naman dahil we are living in sin. Or minsan naman it's because it's not yet the right time for us, because God knows the best time, God knows the right time to provide and to fulfill His promises. So, ito po makikita po natin sa Joshua 21 at maging sa Joshua 23 na pag-uusapan natin ngayon, the conclusion, the remarks ni Joshua, and he's reminding the Israelites that they are serving a faithful God. Ngayon punta tayo sa Joshua 23, 1-2. Ang sabi ganito, a long time afterward, when the Lord had given rest to Israel from all their surrounding enemies, and Joshua was old and well advanced in years, Joshua summoned all Israel, its elders and heads, its judges and officers, and said to them, I am now old and well advanced in years. Ayan. So, binibigay sa atin yung context sa chapter 23 na matanda na dito si Joshua. At hindi lang sa matanda na siya, marahil pinaparating niya na rin na, I'm about to end my life. I'm about to end my journey. Okay? At dito po ay magbibigay siya ng kanyang mga paalala, at hindi lang paalala ng mga warnings sa bayan ng Israel. At dito po sa magiging speech niya sa Joshua 23, again, it will be established, it will be a confirm, or not confirm, affirm, it will be a reminder to the Israelites and including to us that God is faithful. And as usual, allow me to share my 3 points of the lesson. Nawa po maging madaling paraan para maalala. Maging madaling paraan para ma-share sa mga kaibigan, mapatid pag pinag-usapan ng Joshua 23. At kung may mapupulot kayong ibang leksyon, praise the Lord. Napakaganda po niyan. Sa mga nanonood sa social media, i-comment nyo, share nyo sa comment box para mabasa ng iba. Nanonood sa YouTube, sa Facebook, i-comment po ninyo para mabasa ng iba. Kasi bakit po? Again, ito pong program natin sa 3 points, we want to provide a simple and practical way of the study of our lesson. Okay? So yan po ang intention, yan po ang goal para maging mas maganda, maging practical, makita natin na applicable itong kwentong ito sa banal na kasulatan. And that is why I won't be able to touch everything dito po sa ating pag-aaral na ito. But it's a blessing that we can talk about this, and hopefully it will be a blessing to all of us. Number 1, the first letter D. How did God show His faithfulness and will continue to show His faithfulness to us? Number 1, the word deliver. O He delivers. Bakit? He delivers His people. He delivers them from their suffering, their problems. He rescues them. He saves them. And at the same time, ganun din po sa bawat isa sa atin. Kasi tingnan niyo po ang sabi sa verse 3. And you have seen all that the Lord your God has done to all these nations for your sake, for it is the Lord God who has fought for you. Our God is faithful and He delivers us from our enemies. Ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. How many times in the Bible that we have seen, and it has been mentioned, it is God who will fight for us. Nung panahon ni Moses, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, sige, tumahimik kayo, I, the Lord, will fight for you.
And many other stories in the Bible, how many times na sinabi ng ating Panginoong Diyos, the battle is not ours. The battle is of the Lord. Ang laban ay sa ating Panginoong Diyos. Especially when we talk about our Christian journey. Sa ating pananampalataya ngayon, sabi ni Pablo, malinaw na malinaw yan, we wrestle not against flesh and blood, but we wrestle against powers and principalities. Ibig sabihin, tayo ay nakikipagbaka, hindi lamang sa mga nangyayari dito sa sanlibutan, kundi there's a force behind na gumagawa at gumagalaw to destroy us. But the good news is, it is God who will fight for us. He delivers us. No wonder the book Psalms 23 mentions this very clearly, na ang Diyos ang nagdi-deliver sa atin. That even though we walk through the valley of shadow of death, we will fear no evil, because He is there, He is with us, He delivers us. Ang Diyos ang nakikipaglaban sa bawat isa sa atin. So sinasabi na ating Panginoong Diyos, if you look at your history, kung makikita nyo yung simula ng inyong paglalakbay, going here to the land of promise, you will see my hands. Nakikita ninyo how I fought for you, how I delivered you. Ganon din sa atin. Balikan natin yung mga nakaraan natin. Balikan natin yung mga panahong tayo problemado. Balikan natin yung mga panahon tayo bagsak. Balikan natin yung mga panahon tayo nanghihina. Balikan natin yung mga panahon na tayo'y depressed. Balikan natin yung mga panahon na tayo nagsasuffer. Balikan natin yung mga panahon na tayo ay nanghihina, and yet, by God's grace, as we look back and as we are here now, we can see how the Lord delivered us. He delivers us from all our enemies. The question is, do we have the faith to believe na ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin? Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin ngayon, napakadaming problema, napakaraming pagsubok. Yung sabi nga ng karamihan, ay parang hindi mo na maramdaman yung panahon ng sagana. Kasi bakit? Ang mga pamilihin, napakamamahal. Hindi ko, tuwing kami ay mamimili sa palengke o mag-grocery, parang nakakabigla na yung halagang, let's say, yung 2,000. Ang kakarampot na lamang ang iyong mabibili. Naalala ko pa nung mga panahon, pag kami ni Mrs. ay nag-grocery at nag-budget kami ng 2,000, talagang alos yung cart, mga lahati o mapuno. Pero ngayon, yung 2,000 mo, parang yung basket nga lang ang dadalhin mo sa grocery, hindi mo na mapuno. Kumbaga, grabe yung mga pangyayari. Grabe yung mga karanasan. And that is why we are reminded with all the problems we are facing in this life, kailangan po nating maniwala that God will deliver us. And ultimately, hindi lamang i-deliver tayo ng Diyos sa mga current problems natin. Ang Diyos, He delivered us before, He can deliver us now, and ultimately, mga kapatid, when He comes for the second time, we will experience the fullness of His deliverance. Kumbaga hindi na natin mararanasan yung sinasabing mga yung sinasabi sa banal na kasulatan na wala nang kamatayan, wala nang pagluha, wala nang mga problema. So, He delivers us. At pagkapunta natin sa verse 5, ang sabi ganito, the Lord your God will push them back before you and drive them out of your sight, and you shall possess their land just as the Lord your God promise you. Kasi bakit po? Tandaan ninyo, when they were already settling in the land, meron pang mga unfinished business. Meron pang mga lupain that they need to clear. They need to clean. Kailangan nilang sundin completely ang sinabi ng ating Panginoong Diyos. That's why victory is not an accomplished, unchangeable reality for Israel, but an ever-present possibility by constant reliance in faithfulness on God's available help. Kasi nga po, meron pa silang mga kailangang gawin. But again, remember, bago pa sila pumasok sa Canaan, ang sabi na ng ating Panginoong Diyos, it is I who will deliver you. It is I who will fight for you. Ako ang mag-aalis sa kanila. So, ang kailangan nila, doon sa mga natitira pang mga assignment na dapat nilang gawin, kailangang umasa sila
sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, mga kaibigan ko, ang background nila, they were slaves. They are not, people of, hindi sila mga, kumbaga, military trained. Hindi sila sanay para sa mga ganyang mga laban and all. Of course, as time goes by, natuto sila because of the conquest. But at the end of the day, God is the one who will fight for them and they need to rely. Walang iba, sa Diyos lamang. Dahil kung hindi, hindi po nila magagawang magtagumpay. Tapos pag tingnan nyo, pag tumalon tayo sa verse 9, ganun ulit ang pagkakasabi. For the Lord has driven out before you great and strong nations. And as for you, no man has been able to stand before you to this day. Kumbaga, mapakaliit nilang grupo. And they were able to drive out great, ang pagkakabanggit pa sa text, great and strong nations. Kumbaga, sa kanilang mga sarili, hindi talaga nila magagawa. Kumbaga sa laban, they look like minority. Hindi lang kumbaga, they really look like small minority. They are like a lamb facing the dragon. O, nakaka-relate ba kayo sa Revelation, di ba? It's the lamb facing the dragon. But at the end of the day, if we look at it, sa ating mga sarili lamang na mga pananaw, it seems like the lamb will never win against the dragon. But the Bible made it clear that the lamb was victorious over the dragon. Kaya dito rin po mga kapatid, pinapakita rin sa atin, we may appear small, but when we stand for the Lord, when we stand for the right, when we are faithful to Him no matter what, remember that God is faithful. Even if tayo ay faithless nga, mamaya babasahin natin yan sa dulo, no? Ang Diyos tapat pa rin. Pero ang gusto ko pong ipunto dito, it is God who will deliver us. It is Him who will fight for us. Of course, madalas ang nangyayari po, siyempre, pag tayo ay minority, minsan tayo nanghihina. Kung minsan, alam mo yun, sa grupo, ikaw lang yung naninindigan sa tama. Ikaw lang yung gustong manindigan sa prinsipyo. Minsan, ang mararamdaman talaga pag minsan po ay your minority. O halimbawa, sa school, di ba? Kung ikaw lang yung isang naniniwala sa Sabat, at lahat ng mga klase mo hindi naniniwala sa Sabat, ikaw lang yung hindi kumakain ng mga na dapat ay hindi kainin. Di ba pag minsan you feel like you want to belong kasi yung FOMO, no, the fear of missing out, ayaw mong ma-miss out, tapos minsan aasarin ka pa, sasabihin, ay hindi na kami naniniwala dyan. Sometimes yung capacity mo and capabilities to stand, hindi mo magawa. Kasi bakit? Nag-iisa ka eh. Pero dito po, sinasabi sa atin, kahit na minority, kahit na nag-iisa tayo, basta kasama natin ating Panginoon Diyos, it is God who will fight for us. All Israel's success has to be solely attributed to God's divine initiative and trustworthiness. This is equally true concerning our salvation, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ephesians 2:8-9. So kumbaga, yung pagtatagumpay nila, it's all about God. It's all about Him. When it comes to our salvation, the same. It's all about Him. Pero tatandaan ninyo, mga kapatid, yung sunod nating point, hindi ibig sabihin, hindi nasusunod. Lagi nating ine-emphasize yan, ha? Yung biyaya ng Panginoong Diyos, hindi ibig sabihin, hindi nasusunod. Yung biyaya niya, ipinagkakaloob niya, iniligtas niya tayo, at patuloy niya tayong minamahal, ginagabayan. And as we respond to the faithfulness of God, the automatic response and result is that we will follow and obey what He tells us. Yun ang magiging outcome. Susunod tayo kasi we know that by obedience, we stay in the love of God. Not because we want to add to what God is able to do or what He already accomplished. Wala tayong madadagdag. But it's a response of love. A response to His faithfulness. So dito po, makikita po natin na when we relate it to our lives today, we are reminded now na ang Diyos ay tapat and He delivers us. Ang ganda pa dito, tingnan nyo, ulit-ulit talagang minention itong mga words na to. Nagpapakita na talagang
gustong mapaalalahanan ni Joshua ang bayan ng Israel kung gaano katapat ang Diyos at kung paanong tayo rin ay pinapaalalahanan na tapat ang Diyos. Ang sabi sa Joshua 23:14, "And now I am about to go the way of all the earth. And you know in your hearts and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. All have come to pass for you. Not one of them has failed." Grabe. Not one of them has failed. Lahat ng gusto ng ating Panginoong Diyos, lahat ng makakabuti para sa atin, ipinagkaloob ng Diyos. Kaya naman pala, sa banal na kasulatan, very clearly, yung mga dumarating sa ating buhay, sometimes hindi natin maunawaan yung iba, pero ang sabi doon, all things work together for good to those that love the Lord. Lahat ng ipapahintulot ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Especially when we stay within the boundaries of the love of God, we love Him so much, ang mga nangyayari sa atin, pinapahintulot ng Diyos ay para sa ikabubuti natin, matulungan tayo na mas lalo pang maniwala, manampalataya, at manghawak lamang sa Kanya, at lalo pa siyang makilala. Kasi the more we know Him, the more we can trust Him. So number one, mga kapatid ko, mga kaibigan, as we are looking at this lesson, reminding us of the faithfulness of God, that God is faithful, number one, He delivers. Kaibigan, kapatid, meron ka bang mga problemang pinagdadaanan ngayon? Malungkot ka ba ngayong panahong ito? Ikaw ba ay dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok at problema at maaaring, nag-i-scroll ka lang, naghahanap ka ng kasagutan sa iyong katanungan, napunta ka dito sa pag-aaral natin ito? It's not by accident. Kayo rin po, mga ginigilo, mga kaibigan, mga kapatid, it's not by accident that you are here joining us in this study, because the Lord wants to remind you and remind me as well that the Lord will deliver us. Hold on to His promises. Kung medyo hindi na po kayo nakakapagbasa ng Biblia sa inyong kaabalahan, spend time with Him. Alam niyo, yung lesson pa lang natin, napakasarap ng basahin. Ako po, very well-nurtured ako ng lesson study, ng Bible study. I really believe that these lessons na ibinibigay po sa atin, we are truly blessed to have this. Imagine nyo na ipapaliwanag sa atin yung mga magagandang stories and text sa Bible. It's nurturing me, mga kapatid ko. It's really relief. Especially, alam nyo, minsan pagbabasahin mo pa yung lesson, meron ka pang mga pagsubok na pinagdadaanan. Tapos, ano mo pa, na-relate. Sabi ko, Lord, grabe talaga. You're really speaking through your words. So, number one, He delivers. Read your Bibles, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Spend time with God. Read the lesson study. Kasi sa lesson study, nandun yung mga Bible text din. Pwede nyo rin pong basahin. Read something that will remind you of His promises, because He will not fail in fulfilling His promises at the right time, at the right place. Amen? Number one, delivers. Number two, He shows His faithfulness. Yung second letter, yung first A, delivers. Number two, direct or directs. He directs us. He shows us what to do. And sometimes, ang way niya of directing us is by showing us our clear boundaries. By showing us clear boundaries up to where? Hanggang saan lang? Pwede. O di ba parang sa mga anak natin, sasabihin natin mga anak natin, anak, huwag niyong gagawin yan. Kasi pag ginawa niyo yan, ito ang mangyayari sa inyo. Ganon, di ba? Ganon din ang ating Panginoong Diyos. He directs us. His faithfulness can be seen with how He directs His children. With how He gives boundaries. Sa mundong ginagalawan natin, pag may mga boundaries, pag may mga rules, para bang ang dating ay mahigpit, para bang ang dating ay hindi ka mahal, para bang ang dating ay pinipigilan mong maging masaya yung tao. But in the context of the Scripture, when the Lord gives boundaries, it shows His great love for His children. In the same way, a father, a mother, a normal parent will say no and will give clear boundaries to protect their children. Of course, yung mga tao, tayo po human parents, at times yung mga boundaries na ibibigay natin, sometimes kulang, sometimes sobra, kasi bakit po?
Tayo ay human beings. We have limitations. Meron tayong mga sometimes biases. Pero ang clear, we give boundaries because we want to protect our children. We want to make sure na they will grow healthy, they will grow strong, they will grow na sila ay talagang may takot sa ating Panginoong Diyos. O, di ba? Ako, yung mga anak ko from time to time, I will tell them, especially pag magsisimula na parang magkakasakit dahil sa change of weather and all, sasabihin ko, anak, tigil muna kayo ng pagkain ng mga matatamis. Hindi dahil gusto ko lang maging malungkot yung anak ko na, wag kayong kakain ng ganyan. Kundi because of my concern for them. I tell them, anak, wag ka munang kakain nito para gumaling ka na kagad. Kasi pag gumaling ka na, then, okay, makakakilos ka na maayos. Pag gumaling ka na, hindi ka mamomroblema, na ikaw ay ma-absent, hindi ka mamomroblema. Di ba? Pero may clear boundaries. So ang Diyos, He directs us. At ang sabi sa verse 6 to 8 ng Joshua 23, therefore, be strong to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, turning aside from neither to the right hand nor to the left, that you may not mix these nations remaining among you, or to make mention of the names of their gods, or swear by them, or serve them, or bow down to them. But you shall cling to the Lord your God, just as you have done to this day. Ayan, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, He directs them, He tells them, read your Bible. Of course, during that time, it's the book of the law, it's the Torah. Basahin ninyo yan at sundin ninyo ang mga nakasulat yan. At ang sabi, huwag kang pupunta sa kanan o sa kaliwa, diretso lang. Gawin mo kung ano ang sinasabi diyan. Kasi bakit? Lahat ng nakasulat yan, it is for your good. Kasi why? Ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. He knows everything. He knows the right path. He knows what is best for us. So He gave us the book. So we will be guided accordingly. At ang sabi niya doon, huwag mong i-mention yung mga names ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Or serve them or bow to them. Ayan, naikwento ko po noong nakaraan. I was given the opportunity to visit yung Israel Museum. And I have seen there yung mga small na mga Diyos-Diyosan na kanilang ginagawa na sometimes they keep it in their tents. Na ang sabi ng ating Panginoong Diyos clearly, you shall not make any graven image. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. But at times, ano po nangyari? They keep a small statue. That yung mga Diyos-Diyosan that they worship. And again, the Lord said those things na huwag niyong gagawin kasi bakit? When you create statues and you worship those things, you limit yourself kumbaga, you're limited to that kind of God. A God who cannot see you, a God who cannot hear you, a God who cannot touch you, a God who cannot help you. A God that you need to carry by your hands. Na in reality, it is God who carries you. God hears you. God sees you. God helps you. Kumbaga sinasabi natin, Panginoon Diyos, wag. Pero dito specifically minention, wag mong babanggitin yung mga pangalan nila. Bakit? Ito po, in the ancient Near East, the name of a deity represented his or her presence and power. Invoking or mentioning the names of foreign gods in everyday greetings or business transactions meant recognizing their authority and help lead the Israelites to seek their power in time of need. Ayan. Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong i-mention. Kasi the more you mention it, ang nangyayari, naniniwala ka. Nung panahon nila, naniniwala na ang Diyos-Diyosan na yon ang naging dahilan why you are attaining the success that you have. And so the Lord is warning them. The Lord is giving them clear boundaries. Don't mention the names of their gods or nor swear to them or serve them nor bow to them. Because there's only one true God. At alam niyo mga kapatid, ibinigay ang especially when you look at the Ten Commandments, ibinigay ng Diyos yan para mapabuti ang kanyang bayan. So that they will remain clear of the image and of the power of God. Kasi nga pag may mga Diyos-Diyosan ka, limitado eh. Magiging limitado ang tingin mo sa Diyos.
So that's why the Lord said, don't do that. Because I'm more than that. I want you to have a clear mindset of who I am. Maalala ninyo yung mga nangyari noon, that I've been faithful to you. You've seen miracles after miracles. And so, the Lord shows His faithfulness and love by directing us. He directs His people. He gives them clear boundaries. He reminds them to read the Scriptures. He reminds them. He reminds us to read our Scriptures, to read the Bible. Not to go to the left, not to go to the right, but to go straight sa ating Panginoong Diyos at wag na wag kailanman susuway sa Kanyang kalooban. At ang ganda ng verse 8, ang sabi doon, no? Cling to the Lord your God, just as you have done this day. Kumbaga, manatili ka sa ating Panginoong Diyos. Manghawa ka, you cling to God. Kumbaga, ayaw mong bitawan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray na we have that kind of relationship that we want to stay in the presence of God. Marami sa mundong ginagalawan natin ang ididistract tayo eh. Aalisin yung ating kagustuhang yumakap sa ating Panginoong Diyos. O di ba tingnan nyo sa mga bata? Di ba madalas, yan, hawak sa'yo yan pag naglalakad. Pero pag nasa mall kayo, tas may nakita yan, minsan na mangyari, bibitaw yan, pupunta niya yung gusto niyang makita. Di ba? Ganun na nangyayari, mga kapatid. Pero nung much more smaller sila, hawak lang yan talaga sa'yo. Talagang nakahawak lang sa kamay mo, nakayakap sa'yo, nagpapabuhat sa'yo. Pag sinabi mo na, sige anak, tingnan mo doon, ayaw niyan. Sasabihin niya, hindi, ayoko, gusto ko kasama kita. Di ba? Pero ano nangyari pag lumalaki na? Siyempre, nagiging silang independent. So, kaya na nila on their own. Pero alam nyo, ako, ang reflection ko po doon, I hope that just like those small kids, no, yung mas maliliit pa, we remain clinging to God. Of course, sa panahon natin ngayon, imagine mo nga naman no, kung 30 years old na talagang ayaw pa rin bumitaw sa magulang, ayaw pa rin bumitaw sa nanay at tatay. Well, of course, in a good sense, in a good way, ibig sabihin nun ay yung love continues, yung connection continue. Pero ang point ko, I'm talking about the literally na talagang gusto lagi lang nakahawak. Laging nakahawak lang, alam mo yun, laging kung magpupunta sa mall, ayaw bumitaw kasi natatakot. Ano? Pero ang point ko mga kapatid, kumbaga, I hope that we remain clinging to God. Kumbaga nakahawak tayo sa Kanya. Kumbaga ayaw nating pumunta nang hindi siya kasama. Parang yung maliliit na bata. No? Kahit nasabi mo, anak, punta ka doon, sige lang, nakatingin ako, sasabihin niya, hindi, gusto kasama kita. I hope ganun din. Gusto nating kasama lagi ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa verse 11 and 12, be very careful therefore to love the Lord your God. For if you turn back and cling to the remnant of these nations, remaining among you, and make marriages with them, so that you associate with them, and they with you, babasahin natin verse 13 mamaya, pero ang point, sinasabi dito natin Panginoong Diyos, huwag kayong makikipag-asawa sa kanilang sa kanila, sa ibang lahi, sa ibang paniniwala. Hindi, ito ang ganda nito, the intent of Joshua's admonition is not to promote racial or ethnic purity, but rather to avoid idolatry, which can lead to spiritual collapse of Israel. Kumbaga, ang concern dito ng ating Panginoong Diyos ay para nang sa ganun manatili silang nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi mababasa natin yan, maraming pagkakataon sa banal na kasulatan. Na ano po nangyari? Nakipag-asawa yung anak ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, ang nangyari po, sila ang nadala. Halimbawa, sa Genesis chapter 6, ano nangyari doon? Di ba? When the Son of God, the sons of God saw the sons of men. Kumbaga, referring to those who are following the Lord and those who are not following the Lord, ano po nangyari? Naging corrupt. Sila ang nadala, sila ang nadali, sila ang nawala sa pananampalataya. So, sinasabi na ating Panginoong Diyos, wag. Kasi baka kayo ang mawala sa faith. Kasi baka kayo ang mawala sa focus. Kayo ang mawala sa ating Panginoong Diyos. But of course, iba yung context ng, let's say ngayon, tayo nag-aaral ng lesson, tayo'y nakapangasawa, nagkaroon tayo ng mga partners,
na let's say kahit anong partner pa yan, business transaction or what na hindi mananampalataya. Iba yan. Ang point dapat mga kapatid, kung yan na ang sitwasyon natin ngayon, manatili tayong nagtatapat sa ating Panginoong Diyos and with the hope that one day by God's grace, the Lord will open the eyes of our partners at sila rin ay makakakilala sa ating Diyos na pinupurit sinasamba. Okay? Iba yung context nun na kung tayo ngayon ay meron ng mga partners na hindi mananampalataya. Pero, kung tayo ngayon ay, kumbaga, wala pa, we're just starting our journey. Kung magkakaroon tayo ng partner, somebody who can help us grow in faith and in our relationship with the Lord, na together by God's grace kayo ay magpapalakasan sa isa't isa. Kayo ay magtutulungan para manatiling nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi dito ni Joshua sa mga Israelites, huwag kayong makipag-marriage sa kanila o makipag-asawa sa kanila. Huwag kayong makipag-associate with them. Kasi bakit ano pong mangyayari? Baka sila'y madala. Kaya nga kahit sa Psalms 1, mga kapatid ko sa Psalms chapter 1, very clearly na minimension niyan na while we are to mingle with everybody, we are to mingle with everybody. We are to reach out to everybody. We are to really help and really minister to all people. We are to be friends with everybody. Pero ang sabi, tingnan ninyo sa Psalms 1 hanggang verse 2. Ang sabi dito, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Ano po ang sinasabi ng text na yan? Ang sabi diyan, of course, tulad na aking sinabi, we are to mingle with everybody, pero ang sinasabi diyan ay wag yung lagi kang naroon. Kumbaga parang barkada. Kasi bakit? Pag parang barkada na yan, hindi mo mapapansin, baka ikaw na ang nadadala. Pero syempre, you remain friends with everybody. But to stand, to sit, and to walk with the wicked, with the sinners, with the scoffers, kumbaga lagi kang naroon, on your own, baka mamaya magulat ka na lang, ikaw na ang nadadala. But again, we are called to reach out to everybody. Kaya mahalaga meron kang grupo na tumutulong sa'yo to grow in faith all the time. So that when you go out, minister to people, ministers with your fellow sinners, hindi ka basta-basta ulit madadala at maibabalik doon sa dating lakad. The Israelites must always remember that they can never claim the victories over their enemies or the land as their inheritance except through God's loyalty to His given word. So He directs us and we are called to be loyal to His words. In order for Israel to continually enjoy the blessings of the covenant, they will have to stay loyal to God. Naalala niyo yung covenant? Lagi ko sinasabi yan. It's an agreement between two parties. May mga stipulation sila at dapat both parties will follow kung ano yung kanilang napagkasunduan. And so to stay in the covenant. So ganun din. Tayo rin dapat manatili tayong nagtatapat at tapat at loyal sa ating Panginoon Diyos kasi bakit ang Diyos ay tapat. Amen? Tapat ang Diyos. So number 1, He shows His faithfulness to us by His deliverance or by delivering us. Or He delivers us. Number 2, He directs us. And number 3, linagay ko po dito, ang faithfulness ng Diyos pinakita niya sa mga Israel at ipinapakita niya sa atin that He is truly faithful because He disciplines us. So, ulitin ko, He delivers us, He directs us, and He disciplines us. Ayun yung binasa natin sa verse 12 kanina. Sabi natin, Panginoong Diyos, pag nag-turn back kayo, pag nakipag-marriages kayo at nakipag-associate kayo sa mga hindi mananampalataya, ang sabi sa verse 13 ngayon, know for certain that the Lord your God will no longer drive out these nations before you, but they shall be a snare and a trap for you, a whip on your sides and thorns in your eyes until you perish from off this good ground that the Lord your God has given you. Ang sabi po diyan, ano daw po mangyayari? Ang mangyayari, mga ginigilo na mga kapatid, if you don't stay in the covenant, if you don't stay in the love and in the boundaries,
in the direction of God, you will get lost. And when you don't stay doon sa direction, guidance natin Panginoong Diyos, and when you get lost, ano pong mangyayari? Sabi natin Panginoong Diyos, yung mga bagay na dapat sana'y mararanasan ninyo, na aking ipinangako, hindi nyo mararanasan, not because God isn't faithful. No, it's not because of that. Because God is faithful. Hindi nyo mararanasan kasi bakit? Kasi kayo ay sumaway at hindi nanatili sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang mangyari, ididisiplin tayo. O, di ba? Parang magulang ulit. Ang katapatan ng magulang, nakikita. Pagmamahal ng magulang, nakikita. Hindi lamang sa pagbibigay ng direksyon, ng boundaries at pag-guide at pagdi-deliver, pagsisave sa kanyang mga anak, sa ating mga anak, kundi sa pagdidisiplina sa kanila. We tell them what to do and we need to discipline them. Ganon din ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Madidisiplin kayo. Kasi bakit? God loves His children and because He loves them, He disciplines them. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga iniibig. Kaya nga po mga kapatid, again, you stay in the covenant, you follow what He says, what He tells us, susundin natin. Pag nilabag natin, technically, yung covenant, pag lumabag ka doon, technically, yung other party do not need to fulfill kung ano yung kanyang kung ano yung mga napagkasunduan. So, kumbaga, pag lumabag ang bayan ng Israel, technically, ang Diyos has no obligation to do kung ano pa yung kanyang mga sinabi. Ganun po sa covenant. But God, in His love and His faithfulness, tulad nung nangyari yung pinag-aralan natin nung nakaraan pa, na ang Diyos, tayo nagkasala, pero when we confess our sins, we genuinely repent, the Lord reaches out to us. And in reality, He is always reaching out to us, but He gives us another opportunity. Kaya nga po, di ba, na-exile. Later on, ma-exile itong bayan ng Israel dito sa lupang ipinangako sa kanila. At honestly, kahit hindi na tayo lumayo, pagdating natin sa Book of Judges, nasa Joshua tayo, pagpunta nyo sa Book of Judges, makikita nyo po how many times that they will be in constant war and troubles. Kasi bakit? They did not take heed and follow what the Lord told them. The only way to experience the fullness of God's love is to stay in His love. Pag hindi tayo nanatili doon, mapapamak tayo. Parang ganito lang yan eh. Kumbaga, merong isang bilog, nandun ka sa gitna, lahat ng nasa labas doon ay mapapahamak ka. Ito lang yung safe zone. Safe zone, yun lang. Yung bilog lang na yan ang safe zone. Nandun ka sa gitna. At ang sabi sa'yo, huwag kang lalabas in order for you to stay safe. Kaya lang minsan ano nangyayari? Out of curiosity. Ano kayang meron dun sa labas? Totoo bang hindi safe? So ang ginawa mo, kahit pinaliwanagan ka na doon sa labas, may kapahamakan and all, ang nangyari, you went out. You went out in the boundaries of the safe zone. Ano po mangyari? You experience sufferings and problems. Ang blessing, if you will return to the Lord, pero sometimes ano po nangyari? Hindi ka na makabalik doon sa safe zone. Kasi bakit? Ano nangyari? Ay, siyempre, siguro minsan na-enjoy na yung outside, yung hindi safe zone. O sometimes naman, wala na, napahaba ka na doon completely. Hindi ka na makabalik sa safe zone. Ang point ko lang mga kapatid, ang Diyos, He promised us that He will deliver us. He will take care of us. Pero pag tayo lumalabag at lumalabas sa safe zone, sa boundaries in the presence of God, He disciplines us. Kasi bakit? Hindi po inalis ng Diyos yung ating free will. Hindi inalis ng Diyos yung ating pagdidesisyon. Ngayon, if you decide to go out of the presence of God, do not obey Him, then you have to reap the consequences of that. So, yung free will natin, kasi ang Diyos hindi siya God of control eh. O what I mean, hindi niya tayo kukontrolin. Sorry, He is in control.
He's sovereign, yung sovereignty ng Diyos, pero yung free will natin, He gave us the decision to decide if we will be loyal to Him, if we will be faithful to Him. Pag tayo nagkasala at lumabag, He disciplines us. Kaya nga po yung Israelites, pahihintulutan ng Diyos. Alam niyo yung sinasabi namin dyan, you can learn it the easy way by learning from the mistakes and experiences of others, or you can learn it the hard way. Yung hard way, yung ikaw mismo. Lalabag, dadaanan mo mismo yung mga mahihirap na sitwasyon. And the Lord, in His grace, will allow it. And sometimes, mga kapatid, the Lord will allow things to come into our lives to discipline us. Kasi bakit? Baka hindi natin napapansin, may mga bagay pa sa buhay natin na hindi pa natin completely naisusuko sa Kanya. Kasi tandaan niyo po, this is not just about the land. Okay? Yeah, pinag-usapan natin nakaraan yung typology. It's not just about the present land. It's about God wanting to bring us to Him. Hindi lang doon sa land. O let's say, hindi lang doon sa New Heaven, New Earth, or New Jerusalem. It's about being with the Lord. Hindi lang ito about sa yung mga Israelites makalabas ng Ehipto, makapunta sa Promised Land. It's about the Israelites, most especially, coming close. Or it's about the Israelites growing in their knowledge of God and being close sa ating Panginoong Diyos. Kaya pag itutuloy natin sa Joshua 23:16 ang sabi, if you transgress the covenant of the Lord your God which He commanded you to, and go and serve other gods and bow down to them, then the anger of the Lord will be kindled against you, and you shall perish quickly from off the good land that He has given to you. Ayan na po yung wrath of God. Napag-usapan natin yan, na yung wrath ng Diyos. Because He loves sinners, but He hates sin. Yung wrath ng Diyos is His holy and righteous action towards sin. Okay? So the concept of the wrath of God presents God as the righteous judge of the universe and the one who upholds the cause of justice. Because He's a God of love and at the same time a God of justice. So, again, the Lord shows His faithfulness to us. He delivers us. He directs us. And number 3, He disciplines us. At ang sabi sa 2 Timothy 2:11-13 to end, the saying is trustworthy, for if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Mga kapatid, tapat ang Diyos. And I hope and pray na yung katapatan at pagmamahal na ipinapakita niya sa atin, mag-respond tayo, and by God's grace, we stay in the boundaries of His love. We also act faithfully because we are serving a faithful God. Nawa pinabless kayo sa pag-aaral nito at manatili po tayong nagtatapat at nagmamahal. Dahil ang Diyos natin ay una nang nagtapat at una nang nagmahal sa bawat isa at nananatiling tapat para sa bawat isa. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po sa aming napag-aralan, Panginoong Diyos. Salamat po sa mga paalalan na kayo'y tapat. Patawarin kami sa mga panahon kami ay nagduda, kami po hindi nakapagtapat. Tulungan kami, Panginoon, na lagi lamang manghawak sa inyo. Lagi pong pag-aralan ng inyong mga salita. Isa puso po namin ang inyong mga pangako. Mapanghawakan po namin mabuti ang lahat ng inyong mga sinabi. At tulungan niyo kami, Panginoon, sa panahon kami nagdududa, bigyan niyo po kami ng pananampalataya. Patawarin kami sa aming mga kasalanan at anumang problema at pagsubok na aming pinagdadaanan, tulungan po kami na manghawak lamang sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo pong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y nakinabang at nawa po'y na-bless kayo. At muli po, inanyayahan ko po kayo sa mga susunod pa nating pag-aaral. At muli po, pakishare din po ang video ito para mas maraming ma-bless. At again, salamat rin po sa lahat ng mga kapatid, mga kaibigan na patuloy po nagsusupport sa ating paglilingkod sa mga ministries na ginagawa natin online and also face-to-face. Maraming salamat po. Purihin ang ating Panginoong Diyos. May God continue